Hello, magandang umaga sa inyong lahat. So, bago lahat, shoutout muna tayo na nagpapa-shoutout si Sir Jerry Dizon Mananggit. Shoutout. Feeling ko nasa Dubai si Sir Jerry Dizon kasi nag-send siya ng ng Aquapana mineral water eh. Ang presyo doon sa AED. Dubai to, no? AED, tama ba ako? Or UAE yan eh. Yung AED. So, shout out Sir Jerry Dizon Mananggit. Sir Jerry Dizon Mananggit. Salamat po sa suporta. Then si Sir Eric Amistad daw. Pati yung baby pinapabati niya sa akin. Yung bagong apo niya. Proud si Sir Eric Amistad. Si Baby Luca Eric James Amistad. Welcome to the world daw. Pinanganak nung May 11, 2026. Ang dami talaga naming may birthday na May, no? At higit sa lahat si Sir Jeff Kaliha Martinez. Meron siyang pinapabati sa akin. Wait lang ha. Sino ang pinapabati sa akin ni Sir? Ito. Misis niya si Ma'am Cloud Fresto Guevara. Hello, happy birthday, Ma'am. Birthday ni Ma'am ngayon. Ito si Ma'am, oh. Sinend sa akin yung profile. Ito si Ma'am. Ayan, si Ma'am Cloud Fresto Guevara. Happy birthday po. Ngayon kasi, as of this recording, 18 to eh. 18 ako nag-record eh. So, ang birthday niya May 19. Kaya ngayong umaga, happy birthday po, ma'am, sabi ng inyong mahal na asawa na si Sir Jeff. Maraming salamat po sa suporta. Happy birthday. Enjoy your day po. Now, proceed tayo dito sa ating malupitang balita. No? Actually, hindi ito yung pang-umagang video ko. Kung mapapansin nyo, bumati din ako doon sa unang umagang video ko. Pero ito, mas priority ko to eh. Itong video na to eh. Yung si Sir Alex Pabella mamayang gabi na yun. Ito kasi, di ba, may pinost si Manang Casper, no? Na itong video na to. So, okay guys, sa biyahe na ako. Papunta ako kay boss. ito siya kay boss. Yun na lang. Kapitan Neo to ha. Re-upload dito ni Kapitan Neo. Ulitin natin. Okay guys, sa biyahe na ako. Papunta ako kay boss. Yun na lang, film boss. So, dun pa lang, may pahiwatig na siya na ibang boss ito. 'Di ba? Kasi may na-mention siyang kung sinong boss daw. Ayan, nasa highway na ako. Pupunta ako kay boss. See you later. Tapos sinasabi ni Mandirigma, Cavite daw, Cavite. Pero nakakabiyahe itong itong tropa mo. Anyway, ito yung bagong boss niya. Ito si Ka-Easy Jersey, no? Siguro pagawaan to ng jersey, no, to si Sir. Ito yung video, yung bagong boss ni Manang Casper. So, ito yung pakinggan natin, no. Good day mga ka-easy, magandang araw sa inyo. Ako guys, naniniwala ako sa second chance, no. Yung bang kahit nagkamali ka before, gusto mong bumawi, gusto mong ayusin yung sarili mo, ayusin yung buhay mo. Kaya nung nag-apply sa akin tong tao na to, hindi na ako nagdalawang isip kunin. Kasi naniniwala ako na mabuti naman talaga to. And sobrang alam ko na loyal siya. Loyal siya kung sino ang boss niya. Ito na, ang bago nating makakasama sa Easy Jersey. Pag mga iikot tayo sa mga branch natin nationwide, kasama natin, walang iba, kundi si Manang Casper. Manang Casper. Ano ka sa camera? Thank you boss. Kilala na talaga siya as Manang Casper, ano? Alam niyo ba yung yung origins ng Manang Casper na yan?
Kasi si Tito Norms nun, sa mga hindi nakakalam ko bakit Manang Casper yung tawag sa kanya. Kasi si Tito Norms nun, nung naninirahan pa sila doon sa mansion, doon sa BF. Panay ang parinig ni Tito Norms yung nagpapanggap siya na marami pa siyang tao. 'Di ba? Sometimes meron siya niraradyo asa na si Ingkong, si ano pa ang pangalan nun? Si Edmundo, tsaka si Casper. Yung pala po siya, iisa lang palang pangalan nun. Then, di ba, may tinatawag-tawag siya na kunyari, maid niya dun sa bahay. Manang, nagluto na ba si Manang? Yung pala, si Casper lang pala lahat, yung nandoon. So, dun nag-start na tawagin siyang Manang Casper. Diba? Bunga ng pagsisinungaling. So, dito, may bagong nakakatuwa naman. Hindi, to be fair naman, hindi naman sa nakakatuwa din na may may nagtiwala pa rin kay Casper. Thank you, boss. Ito na yung tinutukoy niyang boss. Ay, AC Jersey, from boss. Dito ako mag-work ngayon, guys. Ano kaya ang trabaho niyo doon? Follow nyo kami. Alright guys, so kung nami-miss nyo si Casper, dito lang. Lagi natin siya makakasama sa mga lakad natin. So yun lang guys, antayin nyo si Casper. Ito, mukhang legit na big time itong boss niya ngayon. Mukhang legit na big time si Sir. Si Manang Casper, pagluluto tayo niyan. Alright. Alright. Sarap magluto to. Ano kaya yung position? Na-curious naman ako. Komentan ko nga si Sir. Yan, may nagsasabi, Lol, kinuha mo yan killer ng magtataho para sa clout mo Di ba? Kaya lang, hindi, nasa na kay Sir naman yun. Tanungin ko nga, Sir, ano work niya dyan? Tanungin natin, baka mamaya masagot tayo Ito, ako, mag-opinion lang ako. 'Di ba? Yung sinabi ni Sir dito. Good day mga ka-easy, magandang araw sa inyo. Ako guys, naniniwala ako sa second chance. Ako din naman, naniniwala naman ako sa second chance. 'Di ba? Once na rin ako naging makasalanang tao. 'Di ba? Kasi kung wala yung second chance na yan, hindi rin naman matitino ang buhay ko. Naniniwala ako dyan. Isa ako at kung may chance din ako na makapagpabago ng buhay ng ibang tao, gagawin ko din naman. Pero, ito kasi risk sa ginawa ni Sir. Ito si Manang Casper, hindi niya pa ina-address yung mga pagkakamali niya before. 'Di ba? For me, si Sir, may sarili sigurong pamantayan si Sir, 'di ba? For me kasi, ang karapat dapat na binibigyan ng second chance, nalaman niya na kung ano yung mali niya before. Kasi kapag hindi niya pa nare-realize yung kamalian niya dati at hindi pa siya nag-repent, ika nga ni Sir MG, may chance na ganun pa rin yan. Hindi pa rin nagbabago yan. Ako, naniniwala ako na ang second chance ay para sa mga taong nagsisisi. Parang, parang same ng naramdaman kong pagkadismaya kay Ma'am Christina Caber nung in-interview ni Sir MG. Ang sabing gano'n ni Ma'am Christina Caber, kahit pa paano, may ano pa naman siya, may sympathy pa naman siya kay Tito Norms Si Christina Caber po kasi, si Ma'am, siya yung dating asawa, yung unang asawa ni Tito Norms. Sabi doon sa interview ni Ma'am Christina Caber, bigyan nyo naman ng chance si Norman daw. Bigyan nyo naman ng chance. Ako, mariin akong tumutol agad doon. Katulad ng dahilan ko dito, ang second chance kasi ay para sa mga taong nagrepent at tsaka tinanggap niya yung pagkakamali niya. Doon ka kasi magsisimula
Kasi kung hindi a-acknowledge yung kamalian niya before, I don't know, siguro, nag-isip na, siguro, ayokong sabihin na hindi niya naman in-acknowledge yung kamalian niya. Siguro, in private, nag-usap sila na, oo nga po, nagkamali ako sa sa unang boss na sinamahan ko. Siguro, yun ang dahilan ni Casper dito, in private siguro. Hindi niya na siguro pinablik. Pero kung wala nangyaring ganon, men, sana nag-isip-isip muna si Sir. Diba? Well, katulad nung sinabi, napaisip ako dito, may nag-comment kasi dito sa gilid eh. Sabing ganon dito, ito si Ruel Combate. Lol, kinuha mo lang yan killer na yan ng magtataho para sa clout mo eh. Pwede kasing ganun eh, no? Na kaya hinire ni Sir, alam kasi ni Sir na sikat. Hindi niya naman hangad na, kumbaga ikakapitalize niya lang yung yung pagiging sikat ni Casper. 'Di ba? I doubt kung halimbawa yung si Casper hindi naman sikat yan. Hindi, kahit balik-balik rin natin, nakilala kasi siya, nakasama siya ni Tito Norms eh. At nung time na nahuli si Tito Norms, nandun din siya eh. Di ba? Pero sana hindi yun yung dahilan. Kasi may possibilities na after na hindi naman nagkiklik si Casper at wala na rin pakinabang, pwede rin bitawan ni Sir, di ba? Pero sana hindi yon, diba? At ikaw naman, Casper, nabigyan ka ng pagkakataon dyan, ibigay mo ang lahat mo. Kasi unang-una, matanda ka na. Mahirap talaga maghanap ng trabaho sa edad mo. Sobrang swerte mo, may nagbigay ng chance sa'yo. Wag na wag mong sisirain yun. Baka naman kasi mamaya, nagtatrabaho ka na dyan, yung idol mo ay nagkapera na naman, yumabang na naman, hugutin ka na naman, aalis ka na. Huwag naman ganon. 'Di ba? Magkaroon ka naman ng commitment diyan. Kasi baka mamaya may ambition ka pang sumikat sa social media eh. Mamaya mabalitaan mo naman yung boss mo, yung dating boss mo na mapera na naman, tapos kinukuha ka, biglang mong iwan yan. Mayayari ka na talaga diyan. Mukhang yung boss mo mukhang mabait, pero mukhang hindi ka sasantuin yan. Pag nagpagago-gago ka. Ito naman kay Sir, ang problem niyan, 'di ba, last vlog ni Tito MG, Tito na rin no. Last vlog ni Tito MG, ni Boss MG, may na-mention na kaso 'yan. Or actually parang sa pagkakaalam ko, 'di ba, may pinapahantay din ng subpoena 'yan o something. Yun naman ang risk na kailangang isipin din ni Sir. Kaya kailangan din talaga. Hiningan ba ni Sir ng NBI yan? Ng NBI clearance yan? Or Diba? Naiintindihan ko yung hangarin niya na tumulong. Pero kung ako ang tatanungin, parang nung nabasa ko yung isang comment dito, hindi ba parang sa clout nga lang? Diba? Pero wag sana, no? Wag naman sana. Kumbaga kung yung chance na ibibigay sa kanya, pagbutihan niya. Kaya lang, yung risk na may kaso kasi yata yan eh. I'm not sure ha. Pero mukhang naghihintay din ng subpoena yan eh. Maaabala din yung operations mo. Diba? Parang ironic nga lang na yung makakasama daw sa iba't ibang branches nationwide. Gagawin mo bang ambassador yan si Casper? Ang pangit naman. Magre-represent sa brand mo si Casper. Alam mo naman ang track record niyan. Pero gayon pa man, 'di ba? Negosyo niya yan eh. Alam niya kung paano patatakbuhin yan eh. Mukha naman naging successful si Kuya diyan eh. 'Di ba? Yung mga sinasabi ko lang naman sa akin lang naman 'yun. 'Di ba? Sana yung loyalty niya kay Tito Norms, ilipat niya na lahat dito. So dito, na-confirm na hindi na talaga mangyayari yung parisan. Wala na talaga tayong parisan na maaasahan. Yun kasinungalingan lang talaga. At isa pa napansin ko, no?
kailangan pa ibang tao yung ano, nandiyan naman si Sir Alex Pabella na ano, na dapat siya yung unang tutulong diyan eh. Kasi bata ng best friend niya yan eh, no? So, ngayon, sa ngayon ha, kung ganito yung mangyayari, mag-isa na lang talaga si Tito Norms. Diba? Siya na lang talaga, wala na siyang ibang kasama. I don't know kay Aba, no? Si Aba kasi, tinatawagan lang yun para may driver siya eh. Eh kung ang pattern nun ay hindi rin pasusweldohin yun, baka malamang ang nangyayari dyan, si Tito Norms din ang nagda-drive. Nagda-drive nung sasakyan niya, hindi niya rin mapasweldo si Aba, di ba? Well, tingnan natin, no? Tingnan natin ang mga susunod na pangyayari. Pero Tito Casper ha, pagbutihan mo na yan, men. Kasi baka mamaya magkamali ka uli dyan, hindi ka nasasantuhin yan. Diba? Hindi na yan katulad nung amo mo na puro palusot-palusot na lang ang gagawin. Diba? At kung suswelduhan ka niyan, magde-demand niya ng result sa'yo bilang trabahador niya. Ngayon kay Sir, good luck sir ha. Sana tama ka sa decision mo. Anyway, mga kababayan ko, yan po ang pag-uusapan natin ito. Ano sinasabi ni Sir The Kings? Ito. May comment siya sa akin eh. Sorry pero hindi pa tapos si Casper sa akin sa mga pinagsasabi niya sa akin. Yun lang. Sa maraming sinabi ni ayun lang. Paano mo ngayon babalansihin yan? Kaya nga sinabi ko kanina, kung ako lang dapat minake sure na muna ni Sir na naayos ni Casper lahat ng obligasyon niya muna. Kasi pwede niya ring ikasira yan eh. 'Di ba? Dapat inayos muna ni Tito Casper yung yung problem niya. Ano yung mga comments dito sa post ko? Pero nakapatay ba talaga yan? Mukhang may totoo sa kwento eh. Hindi rin tatagal yan, lilipat siya sa City Jail yan para maging cook. Wala naman daw kasi mapapala yung yung negosyante na yun kay. Sinabi ko kasi, ba't si Sir Alex Pabella hindi kinuha yan, di ba? Magbago ka na, Casper, chance mo na. Yun nga eh. I mean, ito, sorry, hindi nyo pala na, yung mga comment to. Magbago eh, hindi niya pa ina-acknowledge yung pagkakamali niya kasi. Yun lang yung nakikita kong parang medyo mali dito sa nangyayari na to. Bibigyan mo ng chance ang isang tao na hindi niya pa nalilinis ang buhay niya. Kasi yung mga second chance, for example, ganito yan, lahat ng mga kasalanan na ginawa natin ay kailangan natin pagbayaran, tama? For example, ako ay karnaper dati, 'di ba? Nakulong ako, pinagbayaran ko na 'yun, nakulong ako. Paglabas ko, pwede na ako bigyan ng second chance kasi pinagbayaran ko na eh. 'Di ba? Pero yung 'di ba, kasi lahat 'yan hahabol sa kanya lahat 'yan eh, lahat ng ginawa niya eh. Well, ganun pa man. 'Di ba? Nakapag-decide na si Sir, support na lang tayo. So, yun lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.